important words concerning praise. Number one, yung salitang hallelujah. Sabihin na natin, hallelujah. Hallelujah. Now, ang ibig sabihin ng hallelujah. Okay. Ang ibig sabihin ng hallelujah, to loudly boast of God. Yung ibig sabihin niyan, parang ipinagmamalaki mo ang Panginoon. Excited ka na magsabi ng hallelujah. Sinong nanood sa inyo nung laban ng selected NBA stars at ng Philippine ano yun? Gilas. Smart Gilas. Nanood ka kayo? Pakita sa Panginoon. Good. Yung iba, wala naman pinapanood. Okay. Pinapanood niyo yung mga drama. Nanood ako. At nung matapos yung laro, ang ginawa ng mga NBA players, sinubat nila yung sapatos nila. At ipinagtatakbo sa crowd. Okay? Pero nung si Kobe Bryant ang maghubad ng kanyang sapatos, nagsigawan sila. Kobe! 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 I love you! Okay? Meron pang isang plaka na kami, Kobe! Marry my wife! Okay. Pero sila ka-excited eh. At nakuha ng television niyo. Ang maganda sa television eh. Nung inihagis ni Kobe yung isang sapatos niya, may nakasambot na tao. At alam niyo yung masambot niya yung sapatos niya, hinagod na mo. At sigaw magsigaw. At ipinakita doon sa TV at yung Manius Castor sabi na, sige, lakatin mo na! Huwag mo na pakawalan niya! Kasi gano'n ka-excited. Hindi lamang na kaya ang Panginoon. Gano'n tayo ka-excited sa Panginoon. Hindi lamang masigaw. Hindi lamang magsabi ng hallelujah. Ano man yung problema ninyo, hallelujah pa rin! Amen? Hallelujah. Number 2. Lifting up hands in praise. Alam ba ninyo na yung inyong kamay, yung ating kamay, ay extension ng ating personalidad? Napakita ko sa inyo. Bakit? Yung kamay natin, nagpapakita na tayo ay magalang. Bakit po? Kapagkat pag meron mga lumalapit sa atin at nagmamano, at gano'n din tayo, nagmamano sa kanilang kamay. Ibig sabihin nun, pagpapakita ng paggalang. Okay? Kung meron pong nagugustuhan natin na tao, pinapalakpakan natin, ibig sabihin, pag pinalakpakan mo, ginagalang mo yun. Okay? That's why your hands is the extension of your personality. Yung kamay mo rin, ang ginagamit ng Diyos to pray for the sick. Lay your hands upon the sick and they shall be recovered. Hindi lamang yun. Pag galit ka, ang ginagawa mo sa kamay mo, galit ko sa'yo. Okay? Diba? Pag ikaw naman ay suspetsoso sa isang tao, ginagawa mo. Okay? Kaya sabihin mo, huwag ka lalapit sa akin, susuntukin nila. Yun din kamay natin, ginagamit natin upang muli, nakita yung gratitude natin. Pag yung tao ay, niyayakap natin. Hindi lamang yan, pag merong aalis, o kaya tayo ay aalis, nasabi na, goodbye. Diba? At kung minsan din, at tayo ay nagpapakumbaba sa Panginoon, pinagpas natin ang ating kamay sa Panginoon. Our hands expresses sila. At kung minsan sa panahon ng ating pagpupuri, nakagawin lang tayo. Parang sinasabi natin, Lord, hindi ka lalapit sa akin. Susuntukin kita. Kaya ang sabi ng Bible,
lift up your hands. Don't be angry with God. Amen? Kaya sa susunod na linggo, gamitin niyo ang kamay niyo sa Panginoon, magpalakpak. Magpuri sa Panginoon. At alam niyo, yung presensya ng Panginoon ay para sa Panginoon. Pangatlo, to sing praises to God spontaneously without fixed set of lyrics. These are important words concerning praise. Okay? Ang ibig sabihin ito yung tinatawag na singing in the Spirit. Alam ba ninyo, ang sabi sa Bible, the Lord is enthroned in the worship of His people. Ang Diyos ay tumatahan sa pagpapala ay sa pagpupuri ng kanyang bayan. Ito yung tinatawag na tihila. We are building a throne where Jesus will sit upon. Halimbawa, nagkagather tayo dito. At tayo ay umangawit sa Panginoon, singing in the Spirit. Hallelujah, siya pura bababasanda. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Walang set of lyrics. Thank you, Lord. Hallelujah. I love you, Lord. You are the God of mercy. You are the God of love. You are the God of praise. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Siya pura bababasanda. Thank you, Lord. Hallelujah. Blessed be your name. Thank you, Jesus. Hallelujah. Kung magagawa tayo ng trono, at pag nakagawa tayo ng trono, ang Diyos ay bababa sa ating kalagitnaan. At kung ang Diyos ang bumaba sa kalagitnaan ng mga may sakit ay gagaling. Hallelujah! Yung mga nalulumbay, magkakaroon ng kagalakan. Yung mga napapagod, magkakaroon ng kapahingahan. Yung mga walang pag-asa ay nagkakaroon ng pag-asa because we enthrone God through our praises. Hallelujah. Maganda yung ginawa natin kanina after the praise and worship. Hindi muna pinaupo ni charity ang tao. And then praise God. Hindi na yung sa pagitan lamang ng set of lyrics na nababasa natin doon. Ngunit gagawa na tayo ngayon ng sarili nating kanta. At purihin natin ang Panginoon. You practice that. You practice that in your life. And then pangatlo, yung sacrifice of praise. This is the highest form of praise. Why? Because we offer praise to God when it is painful, when it is difficult. We offer sacrifice of praise when there are tears in our eyes, pain in our hearts. We are walking in the valley of the shadow of death, yet we keep on praising God. Ano po yung nararamdaman ninyo ngayong umaga? Meron ba kabigatan sa inyong puso? Pag sinabi mong kabigatan, that is depression. Give God the sacrifice of praise. Sabihin niyo sa Panginoon, in spite na lumuluha ako, in spite na nangangailangan ako, in spite na lumulungkot ako, Father, I will give you a sacrifice of praise. Hindi ko maunawaan ang lahat ng mga nangyayari, but oh God, I'll give you the sacrifice of praise. And that is the highest form of sacrifice to the Lord. Kaya may na-encourage ko kayo ngayong umaga. Praise God in spite of everything. Amen? And then number 5, praising God with musical instrument. Ito ang sabi ni David. Purihin si Yahweh sa banal na templo, ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit ang lakas na taglay. Siya ay purihin sa kanyang ginawa. Siya ay purihin sa pagkadakila. Purihin sa tugtog ng mga trompeta. Awitan sa salin ng alpa at lira. Sa tugtog ng tambol, magsayaw purihin, mga alpatlota, lahat ay tugtugin. Ang Diyos ay purihin sa tugtog ng pumpyan, sa lakas ng tugtog siya ay papurihan. Purihin si Yahweh ng mga nilalang, purihin si Yahweh. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. The anointing of God flows through the presence of music. The third step, you come to God's presence through worship. At dito makikita po natin na si Josaphat ay nagpuri sa Panginoon. Yumuko si Josaphat at ang Huda at ang mga mamamayan sa Jerusalem at nagpatirapat sumamba kay Yahweh. You know, ang maganda nito, nung nagpuri sila, ay nung sumamba sila sa Panginoon, they worship God, that is the time that God confused the enemy. Well, alas 12:30 na, kaya mag-fast forward tayo.
At gusto kong ano yan sa inyo? Whoever you worship, you end up serving Him. Whatever you worship, you end up serving Him. At totoo yun. And the moment you worship someone or something, the more our commitment increases through the object of our worship. You end up exactly like you worship. Tignan mo niyo yung mga kabataan. Pinasamba nila si Justin, ano yan? Bieber. Kamukha na rin sila ni Justin. Kasi pati buhok ni Justin, ginagaya nito. Sino man yung sinasamba mo, in the end, you will be like him. Or like it. Sa umaga ito, tanging si Lord ang sambahin natin. Amen? So, ulitin ko, the 3 steps to come to the presence of God. Number 1 is that you come to God's presence by thanksgiving. And then number 2, you come to God's presence by praise. And number 3, you come to God's presence by worship. Tayo po ito ngayong lahat sa umaga ito. Alam ko na wala na tayong panahon. But thank the Lord. Hallelujah. Tuwing pagtitipon natin, tuwing linggo, samantalahin natin na pasalamatan, purihin at sambahin ng Panginoon. At katulad ng aking sinasabi, wala na tayong ibang ninanasa kundi ang presensya ng Panginoon. Gusto ko nang mawit ang praise and worship. Kaya lang, awitin everything, ano? Naging rema ito sa akin. Itong awitin na ito. Everything, everything, everything. Lord, you are everything to me. Yung awit na gano'n. Sapagkat sa linggong ito, maalala ko yung sinabi ko nung nakarang linggo, tao na kinuusap ko, at nagbigay ng pangangailangan para makapagpatuloy ang ating school. Nung tumawag ako sa kanya at nagpasalamat ako sa kanya, pagbaba ko ng telepono, hindi ko mapigilan yung sarili, bakit napapaiyak ako? Pagkatapos ko magpasalamat sa kanya, hindi ko maintindihan. Kaya sabi ko, okay, thank you sir, binaba ko na yung telepono. At yung luha ko ay patuloy na umaagos. At habang umaagos yung aking luha at hindi na ako makapagsalita, itong kantang ito ay bigla na lang tumating sa akin. At bagamat hindi ko alam, pero yung lyrics, ngunit alam ko yung tune, umaawit ako in the Spirit. And that time, I felt the presence of God. This morning, bago tayo mag-iwahiwalay, let's give time to worship God and to thank Him. Okay? Awitin natin.
ang Diyos ay narito. Kung kayo ay sasamba at pupuri sa Panginoon, kahit sa pungitan lang ng awit na yan, mas mabisa ito kaysa aking panalangin. Because ang Diyos mismo ang bababa at maglilingkod sa inyo. Whether you like it or not, maaari ba, itaas natin ang ating kamay habang inaawit natin ito. At purihin natin ang Panginoon. Okay, sing it again. Kristo at ang pagkisama ng kanyang Santong Espiritu ay sumati